Sa isang sulok ng Maynila, sa gilid ng isang eskinita na tila nalimutan na ng panahon, may isang barong-barong na pilit itinayo gamit ang pinagtagpi-tagping yero, kahoy at plastik. Dito naninirahan ang pamilya ni Marilyn, isang pamilyang buo sa mata ng iba pero wasak sa loob. Bunso si Lani, panganay si Rowena, si Marilyn ang gitna. 8 taong gulang siya noon, paslit na may matang sawang-sawa na sa mga nasasaksihan araw-araw. Mahihinang tunog ng kalsada, tahol ng aso, sigawan mula sa ibang bahay. Murahan, kalabugan ng bote, pagbagsak ng pinggan, mga iyak na hindi pinakikinggan. Mula sa loob ng kanilang bahay, maririnig ang sigawan ng kanyang mga magulang. "Wala kang kwenta? Puro alak, hindi ka na nakatulong." Sigaw ng kanyang ina at galit na galit. "Anong gusto mong gawin ko? Ikaw nga to, panay sugal." Sigaw naman na sabi ng kanyang ama. Narinig niya ang pagkabasag ng plato, kasunod ng biglang katahimikan. Tuwing gabi, nagtatakip ng tenga si Marilyn. Tumatalikod siya sa kanyang kapatid habang niyayakap si Lani na 5 taong gulang pa lang. "Matulog ka na lang, Lani. Huwag kang matakot." Pero paano ka makakatulog kung halos gabi-gabi ang gyera? Kung minsan, basa pa ang sahig sa ihi ng amang hindi na kayang tumayo sa sobrang kalasingan. Bata pa lang si Marilyn, marunong nang magtimpla ng kape. Hindi para sa kanya, kundi para sa ina. Marunong nang magsaing gamit ang kalan na diuling. Marunong na ring umiwas sa suntok, sa sampal, sa mga salitang tila kutsilyong tumatama sa puso. Umaga ng Lunes, maagang naghanda ang mga bata para sa eskwela. "Marilyn, bilisan mo! Maaga si Ma'am ngayon!" Naiinis na sabi ni Rowena. "Oo na, teka lang. Nagsasaing pa ako." "Ate, gutom na ako." Sabat naman ni Lani. Tiningnan ni Marilyn ang kaldero. Tubig, bigas, pero walang ulam. Sa mesa may isang itlog. Isa lang. Hinati niya yun sa 3. "Huwag kang maingay kay Mama. Pag gutom siya, mas nagagalit," sabi ni Marilyn. Sa eskwelahan, sa classroom ng grade 2, si Marilyn ay tahimik lang. Hindi siya madaldal, hindi rin siya malapit sa mga kaklase. Lagi siyang nasa likod, laging naglalakad mag-isa pa uwi. Kapag may tula, siya ang palaging pinipili ni Ma'am. Marilyn, basahin mo ang assignment mo kahapon," sabi ni Ma'am Cruz sa kanya. "Ang pangarap ko ay maging guro para maturuan ng mga batang walang nagtuturo sa bahay. Gusto ko pong maging mabuting nanay balang araw." Mahinahon at walang emosyon na sabi ni Marilyn. Tahimik ang klase. Si Ma'am Cruz napatitig sa bata. Ang mga salita ay tila may bigat, parang sinasalamin ang isang buhay na hindi pangkaraniwan. Kinahapunan, pag-uwi sa bahay, maingay ang lata na bubong dahil sa tunog ng ulan. Marilyn, nasan ang bigas? Hindi ka man lang nagtira?" Galit na sabi ng kanyang ina. "Pasensya na po, Nay. Akala ko po..." "Aba, sumasagot ka pa ngayon?" Malakas na sampal ang inabot niya mula sa ina. Hindi siya umiiyak, hindi na siya sumisigaw. Nakatingin lang siya sa sahig habang sumasakit ang pisngi, habang pinipigil ang luha. Sa sulok ng kanyang kwarto, kung kwarto nga ba ang tawag sa lumang kortina na naghihiwalay sa kama at kusina, inilabas niya ang kanyang kwaderno at sa pahina nito, isinulat ang isang bagay. "Pangako ko, hindi ko to gagayahin. Hindi ako magiging tulad ng nanay ko. Pag ako naging nanay na, mamahalin ko ang anak ko palagi." Sa murang edad, natutong mangarap si Marilyn. Natutong mangako. Natutong mangarap ng katahimikan. Pero may mga sugat na kahit anong pilit mong takpan, tumatagas. May mga pangakong kahit anong higpit ng hawak mo, kalaunay bibitaw ka rin. Lalo na kung hindi mo pa rin nalilimutan ng sakit. Ang kabataan ay may tinig, ngunit
sino ang nakikinig. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na bata si Marilyn. 11 taon pa lang siya. Pero sa puso't isip, tila mas matanda pa sa mga kaklase niya. Hindi niya pinili ang ganoong buhay, pero sadyang ganoon ang itinakda sa kanya ng kapalaran. Tuwing hapon, habang ang ibang bata ay naglalaro sa kalsada, si Marilyn ay nasa harap ng lutuan, nagsasaing, nagluluto ng tinapa, o minsan, simpleng asin at mantika lang ang ulam. Rowena! Ate Rowena, pakitulungan mo naman ako dito. Wag na nga ako. Ikaw ang paborito ni Mama, ikaw na lang. Mataray na sagot ng ate niya sa kanya. Hindi siya paborito, pero siyang mas tahimik. Siyang mas masunurin. At dahil doon, sa kanya bumagsak ang lahat ng responsibilidad. Sa loob ng bahay, pumasok ang kanyang ina. At tulad ng dati, galit na naman ito. Marilyn! Bakit ang dami pang labahin dito? Nay, kauwi ko lang po galing sa eskwela. Alam mo naman, ako na lang ang gumagawa ng lahat dito sa bahay. Napakawala mo talagang kwenta. Hindi niya maintindihan. Sa kanilang tatlong magkakapatid, siya ang laging inaasahan. Pero siya rin ang laging sinisigawan. Ang ama, lasing pa rin, umuuwi kung kailan gusto. Kung minsan, may dala pang babae. Kung minsan, sinasaktan ng ina kapag wala siyang perang maiabot. Marilyn! Wala na tayong asin! Bumili ka muna! Tay, wala na po tayong pera. Hindi ko na problema yan. Humanap ka! Nasa grade 6 na si Marilyn noon. Matalino pa rin, pero pagod. Sa tulong ni Ma'am Cruz, nakahanap siya ng maliit na part-time job. Tagalinis sa faculty room pagkatapos ng klase. 5 piso kada araw. Marilyn, maraming salamat. Eto, dagdag ko na rin sa baon mo. Sabi sa kanya ni Ma'am Cruz habang nagwawalis at pinapagpag ang mga alikabok. Salamat po ma'am, kahit pa paano may pambili po ako ng lapis. Naglalakad siya pa uwi mula sa paaralan. Wala siyang baon pero may dalang tinapay na inabot ng isa sa mga guro. Hinati niya ito sa 3, para kay Lani, kay Rowena at sa sarili niya. Ate Marilyn, paglaki ko, gusto ko magtrabaho tulad mo, sabi ni Lani sa kanya. Hindi Lani, ayoko magtrabaho ka agad. Gusto ko mag-aral ka muna. Ayokong maranasan mo yung hirap ko. Pero bakit ka umiiyak ate? Hindi siya sumagot. Pinunasan niyang pisngi kahit wala namang luha na dumadaloy. Sanay na siya sa sakit na tuyo na ang iyak. Sa mga gabing tahimik, lumalapit siya sa bintanang may basag na salamin at tinatanaw ang bituin. Mangarap ka lang Marilyn. Kahit hindi totoo, kahit imposible, mangarap ka pa rin. Palagi niyang bulong sa sarili. Sa araw ng pagtatapos niya sa elementary, sa edad na 12, nagtapos si Marilyn bilang 3 sa klase. Walang bisita, walang bulaklak, pero sa kamay niya, hawak ang papel na may pangalan na tila nagsasabing may pag-asa pa. Pagkatapos ng seremonya, habang ang mga kaklase yakap-yakap ang mga magulang, siya'y naglakad mag-isa pa uwi. Pagdating sa bahay, bumungad ang kanyang ina. Graduation mo raw ngayon? Opo. Pumunta ka nga rito sa tindahan. Umutang ka muna ng mantika. Walang congratulations, walang yakap. Walang tanong kung ano ang gusto niya sa hinaharap. Pero may isang bagay si Marilyn na hindi nila nakita. Isang pangakong sa puso lang niya nasambit. Magiging mabuting ina ko balang araw. Hindi ko ipaparamdam sa magiging anak ko ang ganitong klase ng buhay, kailanman. Sa pagsapit ng high school, si Marilyn ay hindi na lang isang tahimik na batang babae sa sulok ng silid-aralan. Siya na ngayon ang kinikilala bilang masipag, matalino at palaging may hawak na libro. Kahit sa pila ng karinderya, kahit habang naglalaba. Hindi ito dahil sa gusto lang niyang maging honor student. May mas mabigat na dahilan. Scholarship, para makapag-college, para makaalis, para makaligtas.
Kailangan ko lang maging first honor. Pag nakuha ko yon, baka ito nang simula ng bago kong buhay. Bulong niya sa sarili. Pagpasok sa silid-aralan, tinawag siya ni Ma'am Aida, ang kanilang guro. Marilyn, halika nga. Gusto lang kitang purihin. Ikaw na naman ang pinakamataas sa exam. Salamat po, ma'am. Gagalingan ko pa po. Ngiti lang ang sukli niya, pero sa likod ng ngiti ay puyat. Sa ilalim ng kanyang polo, mga galo sa braso, dala ng paglalaba gabi-gabi. Sa loob ng bahay nila, maririnig ang tunog ng kawali. May umiiyak na bata sa kabilang bahay. Marilyn, yung labada sa likod, nababad na. Ikaw nang magligpit nun ah. Utos ng kanyang ina. Opo, Nay, sagot agad ni Marilyn. At pakitapon na rin ng basura. Pagkatapos mo dyan, bumili ka ng suka, utangin mo ulit kay Aling Telma. Napatingin si Marilyn sa wall clock. 5:00, may project pa siya sa mape na kailangang ipasa kinabukasan. Pero wala siyang choice. Pagdating sa tindahan, sinungitan siya ng tendera. Oh, Marilyn, ikaw na naman. Eto na yung suka. Sabihin mo sa nanay mo, next week, palagi na lang utang. Opo, pasensya na po, Aling Telma. Bit-bit ang plastik ng suka. Naglakad siya pa uwi. Kasabay nito, naririnig niya ang tawa ng mga kabat. Kasabay nito, naririnig niya ang tawa ng mga kabataang nasa kanto. May hawak na milk tea, may dalang bagong cellphone. Si Marilyn, libro ang yakap. Uy, Marilyn, sabi ni Ma'am Aida, pasahan na ng project. Sabi sa kanya ni Danica, ang kanyang kaklase. Ha? Akala ko Friday pa? Kinakabahang sagot ni Marilyn. Ngayon na to, ikaw na lang yata yung kulang. Pulang-pulang mukha ni Marilyn. Wala siyang naipasa. Hindi dahil nakalimot, kundi dahil walang pambili ng kartolina at glue. Kaya't simula noon, bukod sa pagiging tagalinis sa paaralan, nagsimula na rin siyang tumanggap ng labada ng mga guro. 5 pirasong uniform kada linggo, kapalit ng barya at kaning lamig. Kapag may extra time, tumutulong siya kay Aling Telma bilang tagabantay sa tindahan tuwing linggo. O siya, Marilyn, itong bayad. Medyo kulang ha? Okay lang po, Aling Telma. Salamat po. Pagpasok sa kwarto, tunog ng electric fan na mahina at papel na hinanginan ang maririnig. Ate, kailan ka magkaka-boyfriend? Tanong ni Lani sa kanya. Natawa si Marilyn. Boyfriend agad? Wag muna, kailangan muna nating makaraos. Ate, pag yumaman ka, bibili ka ba ng bahay? Tanong pa ni Lani. Oo, bahay na may sariling kwarto kay Lani. Walang sigawan, walang away, may sariling mesa para mag-aral. Tahimik si Lani, nakatulog sa tabi niya habang siya naman ay gumagawa pa ng assignment gamit ang hiram na notebook at lapis na pira-piraso. Sa dingding, may poster siyang isinulat sa bond paper. First honor, college scholar, may future ka, Marilyn. Marilyn, congratulations! Ikaw ang top candidate for the full scholarship sa San Felipe College, sabi sa kanya ng guidance counselor. Pero may interview pa. Kailangan lang ng maayos na school uniform at magandang impression. Tumango si Marilyn, pero sa loob-loob niya, iniisip niyang gastos, pamasahe, requirements, at bagong ID picture. Sa harap ng salamin, hating gabi, tanging tunog ng kuliglig at tunog ng electric. Tanging tunog ng kuliglig at lumang electric fan ang maririnig. Tahimik na bumulong si Marilyn sa sarili. Konti na lang, Marilyn. Konti na lang. Kayang-kaya mo to. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. At sa bawat pagtingin niya sa salamin, hindi na niya nakikita ang batang dating nangangarap lang. Ang nakikita niya ay ang babaeng may bitbit na responsibilidad ng isang buong pamilya. Matagal nang inasam ni Marilyn ang sandaling yon, ang araw ng kanyang graduation sa high school. Sa kabila ng lahat ng puyat, paglalaba, pagtitinda at pagkukulang ay nakuha niya ang kanyang diploma. At hindi lang basta diploma, siya ang first honor. Ang pinakamahusay na mag-aaral ng taong ito, hindi lang sa grado kundi sa sipag at determinasyon.
Si Marilyn de la Cruz. Sabi ng host habang binibigkas ang kanyang pangalan. Palakpakan, tunog ng flash ng kamera at musika ng graduation ang maririnig. Dahil tulad ng dati, wala na naman ang mga magulang niya para umakyat sa entablado. Teacher niya ang nagsabit sa kanya ng medalya. Pagkatapos ng seremonya, hindi na nagtapon ng oras si Marilyn. Inaasahan niyang makakakuha ng scholarship sa isang community college. At totoo nga, tinanggap siya bilang academic scholar. Ngunit hindi sapat ang scholarship para sa lahat ng gastusin. May pamasahing kailangang bayaran, may project materials, may pagkain, may uniform. Kaya naman kahit ang katawan ay pagod na, pumasok siya bilang crew sa isang fast food restaurant. Sa loob ng sa trabaho, maririnig ang tunog ng fryers, bell ng drive-thru at maraming customer. Marilyn, table 5. Paki-clean up mo agad tapos surista ka ng cup sa likod. Hingal na si Marilyn pero mahinahon siyang sumagot. Opo ma'am, sandali lang po. Ang dating papel, lapis at libro, ngayon ay tray, fries at map. Pero hindi siya nagrereklamo dahil bawat piso ay hakbang palayo sa kahirapan. Kahit anong trabaho, basta marangal, kailangan lang talagang kumapit. Bulong niya sa sarili. Okay class, quiz tayo next week ah. Groupings for the midterm project will be posted tomorrow. Sabi ng professor ni Marilyn. Dito na unang napansin ni Marilyn ang isang kakaibang presensya. Matangkad, moreno at laging may dalang bola ng volleyball. Sa una, hindi niya ito pinapansin. Pero si Francis, varsity player ng kanilang kolehiyo, ay may ibang plano. Hi, ikaw pala si Marilyn, yung top student. Ah, ako? Oo, bakit? Gulat na tanong ni Marilyn. Nakangiti si Francis bago sumagot. Wala lang, naalala kita kasi minsan kang pinag-uusapan ng mga prof. Ikaw daw yung working student na scholar. Ang astig mo naman. Salamat. Kailangan lang talaga magsipag. Medyo naiilang niyang sagot. Naglahad ng kamay si Francis. Francis nga pala. Varsity ng volleyball. Scholar din. Pero hindi sa talino, kundi sa lakas ng smash. Tumawa si Francis. Hindi makuha ni Marilyn kung nakakatawa nga. Hindi kagad nahulog ang loob ni Marilyn. Pero araw-araw, si Francis ay nariyan. Nagbibigay ng sport drink kapag pagod siya, nag-aabot ng extra fries kapag parehong nasa kantin, at minsan, nagpapatawa kahit hindi palang ngiti si Marilyn. Kung quiz to, sigurado akong perfect ka na naman. Ako, swerte sa pasang-awa. Baka masipag ka lang sa spike, hindi sa study. Sagot na lang ni Marilyn. At doon, sa maliliit na sandali, unti-unting bumubukas ang mga pader na itinayo ni Marilyn sa kanyang puso. Uy, Marilyn, sino yung laging naghahatid sa'yo sa gate? Si varsity boy ba yon? Tanong ng kanyang kaklase. Napangiti naman si Marilyn. Wala, kaibigan ko lang yun na makulit. Sus, kinikilig ka oh. Pangaasar pa nito. Sa isang bahagi ng kanyang puso, naroon pa rin ang pangarap ang makapagtapos, makahanap ng maayos na trabaho at maiahon ng pamilya. Ngunit sa kabilang bahagi, unti-unting pumapasok ang ideya na baka pwede ring may umalalay. Baka si Francis. Pero hindi yon sigurado. Habang sabay na naglalakad, nag-uusap sina Marilyn at Francis. Alam mo, ang sipag mo. Nakakabilib talaga. Hindi ka ba napapagod? Parang araw-araw, buong mundo mo laging nakabackpack. Seryosong sabi ni Francis pero may halong biro. Napatingin si Marilyn sa langit. Pagod? Lagi. Pero hindi ako pwedeng huminto. Napalingon si Francis sa kanya. Kung ako kaya yung pahinga mo? Tumigil sa paglalakad si Marilyn. Tahimik, bumilis ang tibok ng puso. Tumawa siya ng bahagya. Hindi ko alam kung joke yan o punchline mo na naman. Pwede both.
sabi pa ni Francis. Sa bawat shift niya sa fast food, sa bawat exam sa eskwela, sa bawat tanong ni Francis, mas lalong nagiging komplikado ang dati simpleng pangarap ni Marilyn. At kung noon ay sigurado siya na ang sarili lang niya ang aasahan, ngayon unti-unting bumubulong ang puso. Paano kung pwede rin palang umibig habang nangangarap? Simula pagkabata, si Marilyn ay kilala sa kanilang lugar bilang masipag, matalino at palaging may dalang aklat. Hindi siya katulad ng ibang dalagita. Habang ang iba'y nakakatuwaan, si Marilyn ay nasa library o di kay nagtatrabaho sa fast food para lang makabayad ng tuition. Lumaki siya sa isang pamilyang buo pero wasak. Walang araw na walang sigawan. At kung hindi man galit, malamig ang tahanan. Kaya sa mahabang panahon, naging panata ni Marilyn na mag-aral, magtagumpay, at makaalis. Pero kahit gaano ka pa katatag, darating ang puntong mapapagod ka rin. At minsan, hindi mo na namamalayan, kumakaliwa ka na sa daang dati mong pinangarap. Uy, Marilyn, seryoso ka na naman dyan. Akala ko ba may break ka na? Sabi ni Francis nang dumaan sa harap niya. Hawak nito ang bola ng volleyball. Hindi man lang tumingin si Marilyn. May quiz mamaya, kailangan kong maperfecto. Abala pa rin siya sa pagbabasa ng libro. Grabe ka. Hindi ka ba napapagod sa kakaisip ng future? Ngumiti ng pagod si Marilyn. Hindi pwedeng mapagod, Francis. Kasi pag tumigil ako, wala akong babalikan. Hindi ka ba pwedeng sumandal kahit saglit? Kahit sa barkada ko lang. Hindi niya agad sinagot si Francis. Hindi kasi siya sanay sa paanyaya ng kahit sinong tao. Lalo na't buong buhay niya, siya lang ang inaasahan niya. Pero isang araw, nang maramdaman niyang wala siyang matatakbuhan, doon niya naalala ang mga salitang yon. Gabing-gabi na, wala pang hapunan, maingay sa labas, tahimik sa loob. Tumalsik ang pinggan, tumilamsik ang mantika, kaluskos ng mga paa sa sahig na kahoy. Oh, nandyan ka na pala, Marilyn. Akala ko matutulog ka na naman sa library. Sabi ng ina habang nagluluto sa kusina. Napabuntong hininga si Marilyn dahil sa pagod. May dalang lumang backpack at kapirasong pagkain mula sa trabaho. Galing pa po ako sa shift, ma. Wala pong klase kanina kaya nag-duty na po ako ng buong araw. Pabagsak na umupo si Rowena. Wow, si Miss Working Student dumating na. Kala mo naman lahat ng galaw niya may ambag. Mataray na sabi nito. Hindi ko naman sinasabing ako lang ang gumagalaw, ate. Pero kung wala ako, paano yung tuition ko? Paano pagkain ko? Hindi naman kayo nagbibigay. Ibinagsak ng kanyang ina ang sandok sa mesa. Ano to? Nagrereklamo ka? Sinusumbatan mo kami? Kung masyado ka nang nahihirapan, umalis ka na lang kaya dito. Huwag mo kaming sabihan ang hindi namin ginagawa, Marilyn. Hindi lang naman ikaw ang anak dito. Nanginginig ang boses ni Marilyn. Parang sumabog na ang kanyang puso dahil sa emosyon. Pero parang ako lang ang may pakialam. Ako lang ang umaako sa lahat. Kayong dalawa, sigaw lang ng sigaw. Si Mama puro paninisi. At ikaw, Ate Rowena, kung makapanghusga, akala mo naman perpekto ka. Napakawala mo talagang respeto, Marilyn. Wala kang utang na loob. Sa dinami-dami ng anak ko, ikaw pang pasaway. Hindi ko kailangan ng anak na ganyan. Lumayas ka rito. Katahimikan ang sumunod. Umiyak si Marilyn. Mabigat ang paghinga at walang kumikibo. Taimtim na nagsalita si Marilyn. May buo ng desisyon. Sige, lalayas na ako. Pero tandaan niyo to, hindi ako lalayo dahil sawa na ako. Lalayo ako kasi pagod na akong lagi akong may malasakit. Ayoko nang manirahan sa bahay na hindi ko maramdaman ng tahanan. Pagsara ng lumang pinto, napabuntong hininga si Marilyn. Hindi niya akalaing magagawa niyang umalis. Pero eto na siya. Sa bawat hakbang palabas ng lumang bahay na kinagisnan niya, parang may pisi sa dibdib niyang napuputol. Pero hindi niya alam kung sakit ba yon o ginhawa. Sa gabing madilim, sa daang hindi sigurado, isang bagay lang ang alam ni Marilyn. Ayaw niya nang bumalik.
Sa kalye, madilim, malamig at wala siyang direksyon. Wala akong pera, wala akong matutuluyan, pero kahit papaano, wala na ring sigawan, wala na ring sisihan. Dumiretso siya sa pinakamalapit na tindahan. Doon lang niya naalala, may cellphone siya. Nangangatugang kamay niyang binuksan yon at wala siyang ibang na-type kundi ang pangalan ng tao na tila palaging nandoon. Pwede ba akong sumama sa'yo kahit ngayong gabi lang? Mensahe niya kay Francis. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Reply naman ito. Sa kalsada nakamotor si Francis, may bitbit na extra jacket at helmet. Anong nangyari? Bakit ka nandito? Hindi nakatingin ng diretso si Marilyn dahil namumugto ang kanyang mga mata. Pinalayas ako? Napatango si Francis. Mahina ang tono. Halika na. Sa amin ka na muna. Sa pag-angkas niya sa motor ni Francis, doon siya tuluyang napaiyak. Sa gitna ng malamig na hangin at matuling na takbo, hindi niya na napigilang ilabas ang sakit, ang sama ng loob at ang pagod na matagal niya nang kinikimkim. Sa boarding house ni na Francis, maliit pero maayos. Walang ibang tao sa bahay. Dito muna. Huwag kang mag-alala. Walang makakaistorbo sa'yo. Gusto mo ng tubig? Ng kape? Umiling si Marilyn habang umuupo sa gilid ng kama. Salamat, Francis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kung hindi dahil sa'yo. Dito ka muna hanggat gusto mo. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Pero kapag handa ka na, makikinig ako. Lumipas ang magdamag na walang tanong, walang panghuhusga. Kinabukasan, isinama siya ni Francis sa isang tambayan. Hindi bar, hindi resto, kundi ang mundo ni Francis. Isang kwarto kung saan nakatambak ang mga tropa, may gitara sa gilid, may instant noodles sa mesa at may ingay na tila abala sa paglimot. Doon, nagsimulang magbago ang mga araw ni Marilyn. Oh, pare, yan na ba si Marilyn? Tanong ng isa. Abay, si top student pala to. Welcome, ate. Walang basagan ng trip, guys. Respeto kay Marilyn. Sabi naman ni Francis. Nakangiti si Marilyn pero may kaba. Hindi ako sanay dito. Pero gusto kong subukan. Unang beses niyang uminom. Unang beses niyang hindi natulog para lang makipagkwentuhan. Unang beses niyang tumawa nang hindi iniisip ang kinabukasan. Unang beses na hindi siya si Marilyn na puro takot at pangarap. Ngayong gabi, isa lang siya sa marami. Nakikibakas sa ingay para malimutan ang sakit. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tila lalo siyang nahuhulog, hindi lang sa piling ni Francis, kundi sa mundo na dati iniiwasan niya. Gabi-gabi siyang hindi umuuwi, hindi na siya regular sa klase. Minsan, tinititigan niya ang sarili sa salamin pero hindi niya na sigurado kung sino ang nakikita niya. Sa loob ng banyo, humarap siya sa salamin. Bakit parang masaya ako pero hindi ako payapa? Mahinang tunog ng gitara mula sa labas ng kwarto ang maririnig. Hindi ba ito yung ayokong mangyari? Na ako mismo ang maging katulad nila? Na ako ang lalayo at iiwanan? Pero hindi lahat ng gabi ay masaya at hindi lahat ng bisyo ay nakakatakas. Sa isang mundo na puno ng ingay, minsan mas malinaw mong naririnig ang sarili mong kalungkutan. At sa gitna ng lahat, isang tanong ang bumabagabag kay Marilyn. Eto ba talaga ang gusto ko? Eto ba talagang gusto ko? O eto lang ang meron ako ngayon? Makalipas ang ilang buwan, unti-unting naging normal ang pamumuhay nila ni Francis bilang magkasama sa iisang bubong. Hindi man ito planado, hindi man ito pangarap, pero ito ang naging tahanan niya. Ang maliit na kwarto sa boarding house, ang mga pakete ng instant noodles sa aparador, ang kalderetang laging may sobra para bukas. Pero kahit may kasama siya gabi-gabi, hindi pa rin maalis ang pakiramdam na nag-iisa siya. Isang umaga sa boarding house, mahinang tunog ng electric fan, huni ng ibon at lagaslas ng tubig mula sa gripo ang maririnig.
Galing si Francis sa labas, pawis na pawis at may dalang pandesal. Oh, gising ka na pala babe. May pasok ka ba ngayon? Nakahiga pa si Marilyn, nakatalikod. Meron, 8:00. Pero hindi pa ako tapos sa thesis proposal ko. Halika, sabay na tayong kumain. Baka hindi ka pa makaligo. Sinanay na lang ni Marilyn ang sarili sa ganito araw-araw. Gigising, papasok, magtatrabaho at uuwi ng pagod. Wala nang masyadong espasyo sa utak niya para umiyak o umasa. Sa loob ng library, mag-isa siya habang nagtatype. Ang tanong, paano mo itutuloy ang laban kung wala namang pumupuna kung lumalaban ka pa? Sa mga oras na ito, naiisip niya, kumusta na kaya sila nanay, si Ate Rowena, yung bunso kong kapatid, buhay pa ba? Pero ang mas masakit, wala ni isa sa kanila ang nagtatanong kung buhay pa ba si Marilyn. Tinitigan niyang cellphone. Wala man lang text o tawag mula sa mga ito. 4 na buwan na akong wala sa bahay. Ni isang kumusta, wala. Mahina niyang bulong, sabay tawa ng mapait. Sa sobrang sakit, minsan tinatawanan na lang niyang lahat. Pero sa gabi, sa katahimikan, doon bumubulwak ang lahat ng iniwasan niyang damdamin. Gabi sa tambayan, kasama ang barkada ni Francis. Maingay na tawanan, tunog ng bukas ng beer, gitara sa background. Oh ayan, lasing na si Marilyn. Di ka naman ganito dati ah. Masiglang nagsalita si Marilyn, pero lasing. Ngumiti siya at nakapikit ang mga mata. Bakit ba? Hindi ba pwedeng sumaya? Hindi ba pwedeng makalimot kahit saglit lang? Aba, si Marilyn ah. Relax lang. Ganyan nga, enjoy mo lang. Sabi pa ng isa. Sa likod ng ngiti, alam ng puso niyang hindi ito ang sagot. Pero paano kung ito lang ang natitirang paraan para hindi siya mabaliw? Marilyn, para saan pa lahat to? Para sa diploma? Para sa pangarap? Wala namang naghihintay sa dulo. Mapait niyang bulong. Minsan, halos gusto niya nang sumuko. Pero kapag naaalala niya ang batang Marilyn, yung batang gutom pero may pangarap, yung batang lumaki sa sigawan pero nangakong magiging mabuting ina balang araw, doon siya nakakakuha ng lakas. Sa gitna ng klase, inaantok at lutang si Marilyn. Miss De La Cruz, ikaw nang susunod na magre-report. Handa ka na ba? Nagulat si Marilyn, haggard at medyo napahiya. Opo, pasensya na po. Dati, siya ang laging handa. Ngayon, siya ang laging wala sa sarili. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil pagod na pagod siya. Sa trabaho, sa buhay, sa sakit. Habang nakahiga sa kama, tahimik na umiyak si Marilyn. Nagtataka si Francis at hinaplos ang buhok niya. Anong problema, babe? Tanong nito. Wala. Gusto ko lang ilabas ang lahat ng nararamdaman kong sakit. Hindi niya masabi kay Francis na hindi sapat ang yakap kung ang puso niya ay parang laging mag-isa. Hindi niya masabi kay Francis na hindi sapat ang pagtawa kung gabi-gabi ay umiiyak siya ng palihim. Habang mas lumalalim ang relasyon nila ni Francis, mas lalo rin niyang hindi makilala ang sarili. Nag-aaral siya, nagtatrabaho, sinusubukang mabuhay. Pero wala namang nagmamalasakit. Sa ilang buwan na pagsasama nila ni Francis, natutunan na ni Marilyn ang takbo ng buhay na walang pamilya o mas tamang sabihing iniwan ng pamilya. Pero kahit papano, pinipilit niyang bumangon, pinilit niyang muling itama ang mga nasirang bahagi ng sarili. Inayos niya ang class schedule niya para makapagtrabaho sa hapon. Nag-ipon siya para sa thesis at tuwing gabi, kahit pagod, binubuksan pa rin niyang laptop para magbasa at mag-aral. Hanggang isang araw, biglang tumigil ang kanyang mundo. Sa health center, habang hinihintay ang resulta ng pregnancy test. Mabagal ang tiktak ng orasan, pati na rin ang huni ng electric fan. Miss De La Cruz, tawag ng nurse. Tumayo si Marilyn, nanlalamig ang mga kamay dahil sa nerbiyos. Po? Positive po kayo. Congratulations, magiging mommy ka na. Hindi agad nakaimik si Marilyn.
Parang may bumagsak na malaking bato na hindi makita sa dibdib niya. Buntis? Ako ngayon? Pautal-utal na sambit ni Marilyn. Sa boarding house, kinausap niya si Francis. Francis, buntis ako. Natawa si Francis at hindi makapaniwala. Ano? Buntis? Paanong... Hindi ako dinatna ng 2 buwan. Nagpa-check ako sa center at positibo ang resulta. Naupo si Francis, napakamot sa ulo. Putya naman oh. Ang dami na nating problema tapos buntis ka pa. Para kay Marilyn, sapat na sana ang mahigpit na yakap. Yung assurance na kaya natin to. Pero ang narinig niya ay reklamo, takot at galit. Sa mga sumunod na linggo, sa halip na madama ang pag-aaruga, unti-unting nag-iba si Francis. Hindi na siya ang lalaking palangiti. Hindi na siya ang lalaking laging may kwento. Ngayon, laging pagod, laging wala, at laging galit. Sa gabi, nakaupo si Marilyn sa kama, naghihintay kay Francis. Nakatingin lang sa orasan at hinihintay na bumukas ang gate. Nakatitig sa orasan habang hinihintay ang pagbukas ng gate. Lasing si Francis at agad bumagsak ang katawan sa kama. Oy, Marilyn, may pagkain ba? Late ka na naman, Francis. San ka galing? Basketball lang. Teka nga, huwag mo akong simulan. Pagod ako. Noon, siya ang pinoprotektahan. Ngayon, parang siya na lang ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari sa kanila. Sa palengke, kinausap siya ni Aling Telma, ang tenderang pinagtatrabahuhan niya noon. Marilyn, parang namamayat ka. Buntis ka raw ah. Nagpatingin ka na ba? Wala pa pong budget para sa check-up. Pero may vitamins naman po ako galing sa center. Nako iha, mahirap yan. Dapat may kasama kang maaasahan. Huwag naman puro ikaw. Pero sino bang aasahan niya? Wala na siyang pamilya. Si Francis, kung dati kakampi, ngayon ay parang kaaway. Kinagabihan, nagsusulat sa notebook si Marilyn, parang journal. Bumubulong siya habang nagsusulat. Dear baby, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko rin alam kung anong klaseng mundo ang madadatnan mo. Pero kahit wala akong sapat na pera, wala akong magandang tahanan, pangako, hindi kita iiwan. Kahit pagod, kahit mag-isa, kahit malungkot, may bumubuhay ulit sa kanya. Isang bagong buhay na dumadaloy sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng CR, naririnig ang mga nagchichismisang boarders. Si Marilyn, buntis daw. Si Francis, napapansin mo? Parang may nililigawan sa kanto. Ay nako, kawawa naman. Hindi pa kasal, buntis na. Tapos, iiwan pa yata. Sabi naman ng isa. Wala siyang panahong patulan ang lahat ng masakit na salita. Pero kahit anong tago, umaabot sa tenga, umaabot sa puso. Tinawagan niya si Francis habang nasa trabaho siya. Francis, uuwi ka ba mamaya? Baka pwede mo akong samahan sa center? Marilyn naman, may overtime ako. Araw-araw mo akong kinukulit. Hindi lang ikaw ang may problema. Pagkatapos nun, pinatay ni Francis ang tawag. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang puso ni Marilyn. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumisigaw. Tahimik lang siyang nakatitig sa dingding. Bakit ganito? Sa health center, mag-isa siyang sumailalim sa check-up. Kumusta ka na, Marilyn? May kasama ka ba ngayon? Tanong ni Dr. Sanchez. Wala po, Doc. Kaya ko naman po. Ngumiti ang doktor. May awa ang tinig. Kaya mo nga, pero hindi ibig sabihin ay dapat mong gawin lahat ng mag-isa. At sa gitna ng lahat, natutunan ni Marilyn ang isang napakasakit na leksyon. Kahit kailan, hindi sapat ang pagmamahal kung hindi ito sinusuportahan ng gawa. Hindi sapat ang pagsasama kung wala ng pakialam. Hindi sapat ang tayong dalawa kung isa ka na lang na lumalaban. Naging mabilis ang pag-ikot ng mga araw matapos malaman ni Marilyn ang kanyang pagbubuntis. Pero ang mga pangarap niya para sa sarili, sa pag-aaral, sa kinabukasan, unti-unting bumagal. O mas tamang sabihin,
na tumigil. Matapos ang sunod-sunod na pagsusuka, hilo at pamamanhid ng mga binti, sinabi ng doktor sa kanya ang mga salitang hindi niya inaasahan. Delikado ang pagbubuntis mo. Kailangan mong magpahinga, iwasan ang pagod, at kung maaari ay itigil mo muna ang pag-aaral at trabaho. Payo sa kanya ni Dr. Sanchez. Sa registrar's office, napilitan siyang i-drop ang mga subject. Kayo po ba si Marilyn de la Cruz? Tanong ng staff. Opo, magdadrop po ako ng lahat ng subjects. Mahina at pagod na sabi ni Marilyn. Nagulat ang staff dahil kilala siya nito. Okay ka lang ba, iha? Sayang naman, graduating student ka na pala. Pilit ang ngiti ni Marilyn. May emergency lang po. Magbabalik din po ako sana sa susunod na semester. Ang salitang sana naging kakambal ng bawat dasal ni Marilyn. Sana bumalik ang sigla ni Francis. Sana kayanin ang katawan niya. Sana mayakap man lang mula sa nanay niya kahit minsan lang. Pero ang sana nanatiling panalangin sa hangin. Sa boarding house kinagabihan, madilim ang kwarto, si Marilyn nakahigat ng hihina. Baby, sorry ha. Hindi ko alam kung tama pa ba itong ginagawa ko. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Lumuluhan niyang sambit habang hinahaplos ang tiyan. Mahina ang ulan sa bubong at yun lang ang tangi niyang naririnig. Biglang lumangit-ngit ang pintuan. Maingay ang tsinelas. Nakauwi na si Francis. Ano ba yan? Sardinas na naman. Pikon na sabi ni Francis. Pasensya na. Yan lang ang kinaya ng budget natin ngayon. Mahinang sagot ni Marilyn. Wala kang silbi. Hindi ka na nga nag-aaral, hindi ka pa makapaghanda ng matinong ulam. Hindi ako makalakad ng maayos, Francis. Sumasakit ang balakang ko buong araw. Sambit ni Marilyn habang namumuo ang luha sa mga mata. Umalis si Francis, binagsak ang kutsara. Pucha, lalabas na lang ako. Malakas na isinara ang pinto at iniwang mag-isa si Marilyn. Kung dati ay hindi siya makatulog sa sobrang pagod, ngayon hindi na siya makatulog sa sobrang bigat. Ngayon, hindi na siya makatulog sa sobrang bigat. Ang kwarto ay hindi na tahanan. Ang lalaki sa kanyang tabi, hindi nakakampi. Habang nakahiga sa kama, sinubukan niyang tawagan ng ina. Pero walang sumasagot. Hindi rin siya tinext at sa panahong hindi niya nakayang itago ang sakit, wala ni isa man ang tumingin sa kanya. Tulad ng palaging ginagawa, kinausap niya ang sarili habang nakaharap sa salamin. Ganito ka ba kahina, Marilyn? Eto na yon. Ganyan ka na lang palagi, umiiyak sa sulok, nanginginig, nagmamakaawa. Di ba noon pangarap mong maging accountant, magkaroon ng bahay, mapag-aral ang mga kapatid mo? Pero ngayon, hindi mo nga alam kung may kakampi ka pa. Sa mga sumunod na check-up, mag-isa pa rin si Marilyn. Kumusta ka na, iha? Tanong ni Dr. Sanchez. Medyo nahihirapan pa rin po, Doc. Hindi na po ako nakakapasok sa eskwelahan. Mas importante ngayon ang pahinga mo. Pero sana'y may kasama ka rin sa bahay. Nag-aalalang sabi ng doktor. Napangiti si Marilyn pero hindi yun umabot sa mga mata. Meron po. Pero parang wala. Kinagabihan, umuwi ng lasing si Francis. May kasamang babae sa labas ng gate. Nagtatawanan, nagchichismisan, sabay biglang katahimikan. Nakasilip si Marilyn sa bintana. Nanginginig. Sino yung kasama niya? Babae niya ba yun? Bakit parang hindi man niya gustong malaman? Hindi niya rin kayang baliwalain. Parang habang palapit ang due date, lalo ring lumalayo si Francis. Nakasubsob si Marilyn sa kama, umiiyak ng tahimik. Wala na ba talagang natirang may malasakit sa akin? Hindi ko na kaya. Pero sa gitna ng lahat, may isang bagay na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang batang nasa kanyang sinapupunan, walang kasalanan, walang alam, pero sa kanya umaasa ng lahat.
Minsan, ang mga ina ay ginagawang superhero. Akala ng lahat, kaya nila ang lahat. Pero si Marilyn tulad ng marami ay tao rin. Nasasaktan, napapagod, nanghihina, pero hindi kailanman sumusuko. Sa bawat araw na lumilipas, para bang pabigat ng pabigat ang pasa ni Marilyn. Hindi lang ang tiyan niya ang unti-unting lumalaki, pati na rin ang takot, pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Sa trabaho, kailangan niyang itago ang kanyang pagbubuntis. Alam niyang bawal, alam niyang delikado, pero ano pa bang pagpipilian ng isang tulad niyang walang karamay? Sa fast food kitchen, madaling araw ang kanyang shift. Maririnig ang tunog ng fryer, orders na sinisigaw ng service crew. Marilyn, ayusin mo yung galaw mo ah. Mabagal ka na naman. Nakakailang reklamo na tayo sa'yo. Pilit nang ngumiti si Marilyn, hawak ang bewang. Opo sir, pasensya na po. Sumasakit lang po ng kaunti ang balakang ko. Kung may sakit ka, huwag ka nang pumasok. Wala tayong espasyo para sa palaging absent dito. Napatango na lang si Marilyn kahit ang totoo'y hindi niya na halos maramdaman ng sarili. Pero hindi siya pwedeng bumitaw. Kailangan niyang kumayod. Pagkatapos ng shift, umuwi na siya sa boarding house. Mag-isa na naman sa kwarto. Nakaupo si Marilyn, hawak ang envelope na naglalaman ng kanyang ipon. Ito lang ang naipon ko ngayong buwan, anak. Kaya pa ba to sa gatas, sa lampin, sa ospital? Mahina ang tinig at pilit ngumiti si Marilyn. Basta wag kang mag-alala, anak. Lalaban si mama. Kahit ako lang, sapat na. Umuwi si Francis matapos ang ilang araw na pagkawala. Lasing na naman ito. Amoy alak. Ang kalat dito sa bahay. Hindi ka na nga kumikita, wala ka pang kwenta sa pag-aalaga ng tirahan natin. Francis, ilang araw ka nang wala. Hindi mo man lang ako tinext. Hindi mo man lang ako kinumusta. Mahinahong sabi ni Marilyn. Pero mas lumakas ang boses ni Francis. Wala akong panahon sa mga drama mo. At saka huwag mong gamitin ang batang yan para kunin ang awa ko. Hindi na siya sumagot. Hindi dahil wala siyang salitang pwedeng ibalik, kundi dahil pagod na siya na laging may dapat ipaliwanag. Nakaupo si Marilyn sa tabi ng kama, kausap ang dating kaklase sa telepono. Kausap ang dating kaklase sa cellphone. Uy, Marilyn, kapusta ka na? Babalik ka pa ba sa klase natin next sem? Malungkot, ngunit pinilit maging matatag ni Marilyn. Depende kung kakayanin pa ng katawan ko. Pero gustong-gusto ko pa rin makapagtapos. Sayang ka, no? Ikaw pa naman ang pinakapursigido sa atin. Mahinang tumawa si Marilyn. Hindi mo lang alam, lahat tayo may bit-bit. Yung iba lang, mas mabigat. Gustuhin ko mang mag-aral pero may mga bagay na mas dapat kong unahin. Kinaumagahan, maaga siyang nagbihis ng uniforme papasok sa trabaho. Hindi ako dapat mahalata. Baby, wag ka munang masyadong lumaki dyan, ha? Hindi na lang ako didikit sa manager. Kaya pa to, tiis lang. Para sa'yo, baby. Para sa'yo. Nililihim niya ang katotohanan. Hindi dahil nahihiya siya sa anak na nasa sinapupunan, kundi dahil gusto niyang mapaghandaan ito ng maayos. Isang araw, pagkatapos ng check-up, sinadya ni Marilyn ang grocery store para bumili ng ilang gamit para sa kanyang anak. Gatas, 180, lampin, 350, check-up, 800, upa, 2,000, sahod ko sa isang linggo, 2,600. Paano ko paghahatiin to? Marunong siya sa math, marunong siyang mag-budget. Pero kahit gaano kagaling, hindi niya pa rin kayang pagkasyahin ang kaunting halaga na mayroon siya. Kinagabihan, nagsusulat siya ng liham para sa kanyang anak. Mahal kong anak, wala ka pa man sa mundong to. Pinapasan mo ng sakit na dala ng mga desisyon na hindi mo naman ginawa. Kung darating ang araw na magtatanong ka kung bakit tila magulang paligid mo, gusto kong malaman mong minahal kita. Hindi man ako perpekto, pero ginusto kong maging mabuti, lalo na para sa'yo. Sa bawat hakbang ni Marilyn, patungo sa ospital, sa trabaho, o pauwi sa boarding house, isang tinig ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang puso. Laban lang. At sa bawat iyak niya sa gabi, ang sagot ng katahimikan ay laging,
hindi ka nag-iisa. Sa mga huling linggo ng kanyang pagbubuntis, tuluyan ang huminto sa pagtatrabaho si Marilyn. Hindi na kinaya ng katawan niya ang matagal na pagtayo, ang paglalakad, ang bigat ng iniinda sa tiyan at sa puso. Hindi na rin siya pinayagang pumasok ng supervisor dahil alam naman daw nila na buntis na siya. At si Francis, mas lumayo, mas lumamig, mas naging dayuhan sa sariling tahanan. Sa loob ng maliit nilang kwarto, nakahiga si Marilyn sa isang manipis na kutsyon. Yakap ang isang basang bimpo, habang ang tiyan niya tila may sariling buhay na humihiling ng pag-unawa. Anak, pasensya na kung ganito ang simula ng mundo para sa'yo. Pero sa kabila ng lahat, gusto kong malaman mong minamahal ka ng todo ng isang inang pilit lumalaban. Lumuluhang sambit ni Marilyn. Umuwi na naman si Francis matapos ang 3 araw. Pagkalabog ng pinto, tunog ng susi at kaluskos ng sapatos ang maririnig. Pilit na humakbang si Marilyn. Francis, akala ko hindi ka na... Pinutol ni Francis ang kanyang sasabihin. May dala akong alak, wag mo akong istorbohin. Wala tayong bigas, Francis. Kailangan na nating bumili. Tsaka... Problema mo yan. Ikaw ang may gusto ng bata, di ba? Bahala ka. Wala ng luha ang tumulo pa sa mga mata ni Marilyn. Ubus na. Ang natira na lang ay ang kalam ng sikmura at ang tibok ng batang umiikot sa kanyang sinapupunan. Nagbibilang siya ng barya sa loob ng kanyang alkansya. 25, 30, 35 pesos. Pambigas, gatas at jeep. Isa lang ang kaya nito. Sa harap ng lumang bahay ng kanyang pamilya, sinikap niyang lakarin papunta doon. At sa kawalan ng malalapitan, isang bagay ang pumasok sa isip ni Marilyn. Baka sakaling ngayon, handa na silang makinig. Tumayo siya sa harap ng gate ng dati nilang bahay. Bit-bit ang kaunting pag-asa na baka sa wakas, mahalin din siya kahit kaunti. Subalit, may sigawan na naman mula sa loob. Wala kang silbi! Puro ka nilang gastos! Sigaw ng kanyang ina. Sumagot naman si Rowena. Hindi ako tamad gaya mo. Ako lang gumagawa ng lahat dito. Sumigaw din ang tatay ni Marilyn. Tumigil na kayong lahat. Lasing ako't wala akong pakialam sa ingay nyo. Mula sa labas, naniga si Marilyn sa kinatatayuan. Napapikit, tumagilid, at muling lumakad palayo. Wala rin pala akong lugar dito. Mahina niyang bulong. Sa simbahan, lumuhod siya sa lumang upuan. Katahimikan ng simbahan, mahinang iyak at tunog ng dasal. Panginoon, kung may plano ka po para sa akin, sana ipakita mo. Pagod na po ako. Hindi ko na po alam kung paano ko pakakayanin. Bumagsak ang malakas na ulan. Sakto, pag-uwi niya sa boarding house. Agad niyang kinuha ang palanggana para isahod sa tumutulong bubong. Sa gabing yon, sa gitna ng ulan, habang may kaunting gamit na nabasa, habang nilalabanan niya ang hilo, habang ginugupit ang lumang damit para gawing lampin, walang narinig si Marilyn kundi ang sariling hininga. Tahimik pero palaban, nagmamakaawa. Anak, hindi ko alam kung ano bang pwedeng isakripisyo para sa'yo, pero gagawin ko pa rin dahil ikaw na lang ang natitirang dahilan kung bakit ako humihinga. Huwag kang matakot sa mundong to, kahit pang nanay mo minsan ay natatakot din. At sa bawat hakbang papalapit sa kanyang pagsilang, wala siyang kasama. Walang Francis, walang nanay, walang tatay, walang Rowena, walang Diyos na sumagot kahit pilit niyang sinusubukang pakinggan. Pero may isang liwanag na hindi pa rin nawawala. Liwanag ng buhay sa loob niya. Liwanag ng pag-asa na tinatawag niyang anak. Sa wakas, dumating na ang oras. Sa ilang araw na hindi pagbalik ni Francis, sa tuluyang pagkatiwangwang ng trabaho, sa katiwala ng boarding house na palihim na nagtatanong kung kailan siya magbabayad, hindi niya na ininda. Dahil ang mas pinili ng katawan niya ay ang sumuko sa kirot na hindi niya kayang itago. Ang pagsilang ng batang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban.
Sa ospital, tunog ng gulong ng stretcher. Sigaw ng nurse, monitor na umiilaw. Bilis! Bilis! Active labor na to! Sigaw ng nurse. Marilyn, kailangan natin i-rescue ang bata. Nababawasan ng oxygen. Komplikado to, sabi ni Dr. Sanchez. Pinilit ni Marilyn na manatiling gising pero hindi niya nakinaya. Nasa pagitan na siya ng buhay at tuluyang pagkasira ng katawan at isip. At nang siya'y muling magising, mahinang tunog ng monitor, ulan sa bintana, nasa recovery room na si Marilyn. Doc? Nurse, nasa ng baby ko? Mahina ang boses ni Marilyn. Nasa NICU pa po. May kaunting komplikasyon po kasi. Sandali lang po. Tatawagin po namin si Dr. Sanchez. Marilyn, may congenital condition ang anak mo. Kailangan natin siyang i-confine ng matagal at baka kailangang operahan. Ang initial cost pa lang ay tinatayang nasa 100,000. Tumigil ang mundo ni Marilyn nang marinig ang sinabi ng doktor. Ang bawat salitang binibigkas nito, tila mga basag na salamin na tumutusok sa puso't isipan niya. Napaiyak si Marilyn, garal-galang tinig. Doc, wala po akong ganun kalaking halaga. Wala po akong pamilya. Wala po akong malalapitan. Sa puntong iyon, sumandal na lang si Marilyn sa kanyang unan at umiyak na parang bata. Hindi iyak ng kahinaan, kundi ng pagkaubos. Marilyn, may isang paraan. Nag-aalangang sabi ng doktor. May isang foundation at kaibigan akong mag-asawang hindi magkaanak. May kakayahan silang tumulong. Kung papayag ka, kami na ang bahala sa gastusin, sa gamot, sa operasyon, sa lahat. Pero may kondisyon. Kondisyon po? Marahang tanong ni Marilyn. Sa ngayon, kailangang ilagak muna ang bata sa bahay ampunan na partner ng foundation. Pwedeng mapunta ang bata sa isang pamilyang may kakayahang buhayin siya. Hindi ko sinasabing hindi mo siya makikita ulit, pero kailangan mong pansamantalang iwan ang karapatang mag-alaga. Ang sagot ay tila buhawi na dumaan sa dibdib ni Marilyn. Ang anak na siya mismo ang naglaban sa lahat ng laban. Ang sanggol na siya lang ang may alam na tibok sa loob ng 9 na buwan. At ngayon, kailangan niyang pakawalan. Sa silid, habang hawak ang larawan ng anak mula sa NICU, umiyak si Marilyn. Anak ko, patawarin mo si Mama. Hindi ito dahil hindi kita mahal. Ito ang pinakamasakit na parte ng buhay ko. Pero gusto kong mabuhay ka, kahit wala ako. Lumagda si Marilyn ng kasulatan. Pumirma siya sa mga dokumento, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Miss, eto na po ang authorization form. Pwede mo siyang bisitahin, pero limitado muna sa ngayon. Imporma ng nurse sa kanya. Basta buhay siya, mahinang bulong ni Marilyn. Pagka-uwi ng boarding house, wala na ang anak niya sa tabi niya. Wala na rin si Francis, ngunit sa kabila ng katahimikan ng kwarto, may tunog pa ring umaalingaw-ngaw sa dibdib ni Marilyn. Hindi ito pagluha, hindi ito galit, kundi isang pangako na hindi siya bibitiw. Simula ngayon, hindi na ako para sa kanila. Hindi na ako para sa pag-ibig. Ang buong pagkatao ko ay para sa pagbangon. Dahil balang araw, babalikan kita anak. Sa tamang panahon, mamahalin mo rin si Mama. Kahit iniwan muna kita ngayon. Matapos ang napakasakit na desisyong iwan pansamantala ang kanyang anak para sa kaligtasan nito, walang ibang direksyon si Marilyn kundi ang umusad. Hindi niya alam kung saan magsisimula, pero sa puso niya, malinaw ang layunin. Makabangon, makapag-ipon, at muling mayakap ang anak na isinuko niya para sa buhay. Tahimik na gabi, umuugong ang jeep sa kalye. Ingay ng mga tahimik na kwarto sa dormitoryo. Anak, sa bawat araw na lilipas, hindi ko alam kung makakaya ko pa. Pero sa bawat paghinga ko, ikaw ang iniisip ko. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako susuko.
Lumipat si Marilyn sa isang maliit na kwarto sa dormitoryo na malapit sa paaralan. Gamit lang niyang isang lumang maleta, ilang pirasong damit at isang larawan ng kanyang anak na ibinigay ng doktor. Eto na to, bagong umpisa, bagong laban. Sa kabila ng sakit ng katawan at hapdi ng kalooban, tinapos ni Marilyn ang kanyang natitirang semester. Tuwing wala siyang pasok, nagbebenta siya ng kakanin at nagpapaservice sa mga dorm para sa labahan at paglilinis. Hoy, Marilyn, ikaw na naman ang naglinis ng CR? Hindi ka ba napapagod? Tanong ng kasama niya sa kwarto. Nakangiti si Marilyn kahit pagod na pagod. Okay lang, mas pipiliin kong mapagod kesa mawalan ng dahilan para mabuhay. At sa bawat araw na lumipas, unti-unti niyang tinutuldukan sa kanyang puso ang alaala ni Francis. Wala na siyang puwang para sa galit, pero malinaw na sa kanya, wala na rin siyang puwang sa buhay nito. Hindi ko na siya hinahanap, hindi ko na siya inaasahan. Ang mahalaga ngayon, sarili ko at ikaw, anak ko. Pagkatapos ng graduation, agad siyang nag-apply sa mga international agency. Hindi naging madali. Interview, papeles, gastos, kulang sa tulog at lakas. Pero sa dulo, pinalad siya. Isang diner sa California ang tumanggap sa kanya bilang waitress. Nakatanggap siya ng tawag mula sa agency. Congratulations, Mrs. De La Cruz. May employer ka na sa US at ipaprocess na natin ang visa mo. Salamat po. Salamat. Lumuluhang sabi ni Marilyn. Pagdating sa Amerika, hindi siya nag-aksaya ng oras. Sa umaga hanggang hating gabi, nagsisilbi siya ng pagkain sa isang diner. At pagkatapos ng shift, nagtatrabaho siya bilang janitress sa isang subdivision ng mga mayayaman. Bilog ang mundo, dati akong walang makain. Ngayon, ako ang nagsisilbi sa mga taong sobra-sobrang pagkain. Pero ayos lang dahil bawat sentimong iniipon ko para to sa anak ko. 5 oras lang ang tulog ni Marilyn bawat araw. Kadalasan sa bus na siya nakakatulog, minsan sa restroom ng diner o sa silyang sinasandalan niya habang naghihintay ng susunod na lilinisin. Tumunog ang alarm clock, yabag ng pagod na paa, tunog ng dishwasher. Hindi ako pwedeng magkasakit, hindi ako pwedeng sumuko. Dahil sa kabila ng hirap ng bawat araw, may yakap na naghihintay sa dulo. Isang tahimik na gabi, sinulat ni Marilyn ang liham na inaasahan niyang isang araw ay maiaabot niya sa kanyang anak. Pagbukas ng envelope, tunog ng lapis. Anak, sa tuwing mapapagod ako, iniisip ko ang mukha mong hindi ko pa lubos na nakilala. Sa bawat hakbang ko, iniisip ko kung paano ko maibabalik ang mga araw na hindi kita nakasama. Patawad anak, pero hindi ito katapusan. Ito ang simula ng pagbalik ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Mama. Habang patuloy ang buhay sa Amerika, habang lumilipas ang mga taon ng pagsasakripisyo, pinanday si Marilyn hindi lamang bilang ina, kundi bilang isang babaeng binuo ng pangarap at sinubok ng pagkakahiwalay. Mabilis na lumipas ang panahon, 5 taon ng pagtatrabaho sa maghapon, paglilinis sa gabi, at pagtulog ng ilang oras lang. Pero sa lahat ng yon, tiniis niya dahil alam niyang may isang batang naghihintay sa kanya. Isang pusong matagal ng uhaw sa kanyang pagmamahal at isang pangarap na sa wakas maaaring matupad. Ngayon, bit-bit ang ilang milyong piso na ipon, nagbalik si Marilyn sa Pilipinas. Hindi na siyang dating payat, lugmok at laging umiiyak na babae. May tindig na siya ngayon, may tapang, may direksyon. Sa klinik ni Dr. Sanchez, bumukas ang pinto. Ma'am, good morning. May appointment po kayo kay Doktora? Tanong ng receptionist. May ka ba si Marilyn bago sumagot? Wala po. Pero sabihin niyo lang po, si Marilyn po ito. Sabihin niyo pong bumalik na ako. Sandaling katahimikan. Maya-maya'y bumukas ang pinto ng loob ng klinik. Nagulat si Dr. Sanchez pero may ngiti sa mga labi nito. Marilyn! Diyos ko! Ikaw na ba yan? Napaluha agad si Marilyn. Ako po ito, Doktora. Bumalik na po ako. Handa na akong kunin ang anak ko. Yakap na mahigpit. Luha ang tagpo ang kanilang mga mata. Halika, pumasok ka Marilyn. Ang dami kong ikakwento. Ang dami ko rin gustong marinig mula sa'yo. Sa loob ng maliit na opisina ng klinik,
Ibinuhos ni Marilyn ang lahat ng kwento, ang trabaho sa Amerika, ang pag-iipon, ang bawat luha at bawat sakripisyong tiniis para lang makabalik. At sa bawat kwento, tumutugon si Dr. Sanchez ng may pag-unawa at may lihim na pagmamalaki. Marilyn, may aaminin ako sa'yo. Malumanay na sabi ng doktor. Ano po yung doktora? Simula pa lang, hindi ko na pinayagang ipaampon si Luna. Oo, nasa bahay ampunan siya. Pero sa ilalim ng kondisyon ko, ako ang nagbigay ng buwanang sustento para sa gatas, gamot at check-up niya. Sinabihan ko ang administrator na huwag ipaampon kahit kailan dahil alam ko na babalik ka. Napaluha si Marilyn, sobrang pasasalamat. Doktora, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi mo na kailangan magsalita. Naiintindihan ko, Marilyn, dahil pareho tayong babae. Pareho tayong iniwan. Pareho tayong lumaban. Kayo rin po? Gulat na tanong ni Marilyn. Oo, iniwan ako ng asawa ko para sa mas batang babae. Mag-isa kong pinalaki ang anak kong si Argus. Ma, naiwan mo yung folder sa labas. Hello? Bati ni Argus sa kanya. Argus, anak, halika. Ipapakilala kita. Si Marilyn, isang ina na tulad ko ring lumalaban sa buhay. Tumango si Argus at nakangiti. Magandang araw. Narinig ko ng kwento ni Mama tungkol sa'yo. Saludo ako sa'yo, Marilyn. Salamat, Argus. Ang bait mo. Habang nag-uusap sila ni Dr. Sanchez, tila may bagong pag-asa ang pumasok sa puso ni Marilyn. Hindi lang dahil makikita niya ang kanyang anak, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Muli siyang nagkaroon ng kaibigan, ng kakampi, at marahil ng bagong tahanan. Handa ka na ba, Marilyn? Tanong ni Dr. Sanchez pagdating nila sa bahay ampunan. Makikita ang mga batang naglalaro sa loob. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa anak ko, Doc. At habang binubuksan ni Dr. Sanchez ang gate ng ampunan, isang matamis na ngiti ang unti-unting bumalot sa mukha ni Marilyn. Hindi pa ito ang wakas, pero tiyak ito nang simula ng panibagong yugto ng pagmamahal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinakilala ni Dr. Sanchez ang kanyang anak. Si Argus Sanchez, matangkad, maamo ang mukha, bihis at may tindig ng isang profesional. Ngunit higit sa lahat, nagniningning sa mga mata nito ang paggalang at kabaitan. Marilyn, matagal na kitang gustong makilala. Nakangiting sabi ni Argus. Bakit? Nagtatakang tanong ni Marilyn. Si Luna, palagi akong dumadalaw sa kanya. Nung una bilang pakiusap lang ni Mama. Pero habang tumatagal, ewan ko, parang mahalaga na siya sa akin. Si Argus ay isang successful architect at businessman. Kilala sa industriya, ngunit simple sa pakikitungo. Lumaki siyang may respeto sa kababaihan, bunga ng pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ina na si Dr. Sanchez. Si Argus, siya na ang nagturing kay Luna na parang sariling anak. Hindi siya lumiban kahit minsan sa monthly check-ups ng bata. Sa kanya rin galing ang ilang laruan at bagong damit ni Luna. Napaluha si Marilyn. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Parang hindi pa rin totoo ang lahat. Totoo to, Marilyn. Hindi kita kinikilala dahil sa awa. Ipinagmamalaki ko ang lakas mo. Ang sakripisyo mo para sa anak mo. Sa totoo lang, kung may babaeng gusto kong makasama habang buhay, yun ay katulad mo. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumalalim ang ugnayan ni Marilyn at Argus. Hindi ito isang romansa ng biglaan, kundi ng paggalang, pangunawa at mabagal ngunit matatag na pagtibay ng damdamin. Si Marilyn ay muling nadama kung paano maging babae. Hindi dahil sa pagmamahal na makasarili, kundi sa pagtinging buo at tapat. Bakit ngayon lang kita nakilala, Argus? Kung dati ko pang narinig ang mga salitang yan, sana hindi ko pinagdaanan ng napakaraming sakit. Pero kung hindi mo yun pinagdaanan, hindi mo rin ako mararating. Hindi rin tayo aabot sa ganito. At si Luna, ang batang minsan niyang iniwan, muli niyang niyakap.
Sa mga mata nito, hindi niya kailanman naisip na iniwan siya. Bagkos, isang matagal na pagtulog lang at ngayong gising na, buo na silang muli. Ikaw po si Mama? Oo anak, ako si Mama at hindi na kita iiwan kahit kailan. Okay lang po kahit may Tito Argus na rin po akong papa. Kung okay lang kay mama mo, okay na okay sa akin, sabi ni Argus at nakatingin kay Marilyn. Sa bawat inang natutong magmahal ng totoo, sa bawat sakripisyong hindi nakita, at sa bawat pusong sugatan pero hindi sumuko, may gantimpala ang langit. Hindi man ito dumating agad, ngunit sa tamang panahon, ibinalik nito ang lahat ng pagmamahal na naibigay niya, sa paraang higit pa sa kanyang inaasahan. Sa maliit na silid, nakaupo si Luna, 6 na taong gulang na. Payat, maputi at may maamong mukha. Hawak ang lumang stuffed toy na iniwan ni Marilyn noon. Mama? Anak, oo, ako ang mama mo. Akala ko po, hindi na kayo babalik. Hindi ako nawala anak. Lumayo lang ako saglit para mas maging matibay si mama. Para mapagsikapan ko na maging karapat-dapat na mama sa'yo. Hindi ko alam pero sa tingin ko, ngayon ko lang nakitang ganyan kasaya si Luna, sabi ni Argus at nakatingin sa malayo. Argus, salamat. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para matulungan mo kami ng ganito. Emosyonal na sabi ni Marilyn. Hindi ko rin alam kung anong ginawa mo para mabago ang buhay ko. Pero isa lang ang sigurado ko. Mula sa araw na una kong nakita si Luna, alam kong gusto ko nang maging bahagi ng kwento ninyo. Lumipas ang mga linggo, araw-araw, binibisita ni Argus si Marilyn at si Luna. Sa una, bilang kaibigan, pero sa bawat pagsundo, sa bawat paghahatid ng vitamins, school supplies at pagkain, unti-unting tumitibok ang pusong matagal nang nanahimik. Argus, hindi ako sanay sa ganito. Sa katahimikan, sa kabutihan, sa atensyon. Tiningnan siya ni Argus. Dahil hindi mo pa ito naranasan noon. Pero ngayon, nararapat na sa'yo. Hindi ko alam kung handa pa akong magmahal muli. Hindi kita minamadali, Marilyn. Pero tandaan mo, sa bawat pagkakataong pinipili mo si Luna, pinipili din kita. Habang papalubog ang araw at sinisinaga ng gintong liwanag ang 3 anino sa damuhan, isang ina, isang anak, at isang lalaking tahimik lang ngunit buo ang pagnanais na magmahal. Maramdaman na may bagong simula na namumuo, tahimik, dahan-dahan at tunay. Hindi man agad naghilom ang sugat ng nakaraan, ngunit sa bawat haplos, sa bawat tawanan at sa bawat yakap na may pag-unawa, unti-unti natutunan muli ni Marilyn ang magmahal ng may tiwala at may pag-asa. Mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos ng ilang buwang pagkakakilala, pagkakaibigan at unti-unting paglalapit ng damdamin, naging opisyal na silang magkasintahan ni Argus. At ilang buwan matapos nito, sa isang simpleng seremonya sa isang maliit ngunit matahimik na chapel sa Tagaytay, sila'y ikinasal. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, Argus, tinatanggap mo ba si Marilyn bilang yung asawa? Nakangiti si Argus at tinitigan si Marilyn. Opo, Father. Sa hirap at ginhawa, siya lang ang gusto kong makasama. At ikaw naman, Marilyn. Nangilid ang luha ni Marilyn. Opo, Father. Hindi lang para sa akin kundi para sa anak kong si Luna at para sa pamilyang bubuuin namin. At nang magsalubong ang kanilang mga labi sa unang halik bilang mag-asawa, saksi ang langit, ang hangin at ang puso ng bawat isa na ito'y panibagong simula. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para patawarin ito. Hindi madali para kay Marilyn ang muling pagtapak sa bahay kung saan siya iniwan ng maraming sugat. Pero ito ang kanyang desisyon, ang harapin ang nakaraan at bitbitin ito ng may kapatawaran. Kumatok siya sa pintuan, mabagal pero sigurado. Nagulat ang nanay ni Marilyn nang makita siya. Marilyn? Anak, ikaw na ba yan? Nay, Tay, mahinang tinig ni Marilyn. Katahimikan ang sumunod hanggang sa unti-unti silang nag-iyakan. Matagal ka naming hinintay, pero hindi ka namin kayang tawagin. Paos at nanghihina na sabi ng kanyang ama.
Hindi kami marunong humingi ng tawad, anak. Pero kung pwede mong pagaanin ang puso mo kahit papaano. Lumapit si Marilyn at niyakap ang ina. Hindi na po ninyo kailangan magsalita pa. Ayokong bitbitin sa puso ko ang galit habang tumatanda tayo. Patawad din po kung hindi ako naging perpektong anak. Pero ngayong bumalik ako, gusto kong simulan ulit para sa ating lahat. Matapos ang ilang linggo, pinasimulan ni Marilyn ang pagpaparenovate ng lumang bahay. Pinatibay ito, pinalawak ang kusina at ginawa ang dating bakanteng lote bilang pwesto ng maliit na sari-sari store. Nay, ito ang panimula natin. Hindi na kailangang umasa sa padala. Itong tindahan, sa'yo na to, para kung kailangan nyo ng gatas, bigas, gamot, may kita na agad. Umiyak ang ina ni Marilyn. Salamat anak. Hindi mo man narinig noon pero ipinagdarasal kita gabi-gabi. Kasama si Luna, ipinakilala rin niya sa kanyang pamilya ang taong bumuo muli ng kanyang puso. Nakangiti si Marilyn, hawak ang kamay ni Argus. Siya po si Argus, asawa ko, at si Luna, anak naming dalawa. Sa puso, hindi lang sa dugo. Lumapit si Argus, yumuko bilang paggalang. Ako po si Argus. Wala pa akong ibang hangad kundi mahalin at respetuhin si Marilyn at si Luna. Napangiti ang tatay ni Marilyn. Kung paano ka humawak ng kamay ng anak ko, sapat na yan para malaman kong hindi ka basta-basta. Masaya, tahimik, kompleto. 3 salitang tila imposibleng makamtan noon ni Marilyn. Pero ngayon, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, narito siya, may sariling tahanan, sariling pamilya, at may katahimikan sa puso. Isang gabi, habang nasa veranda si Marilyn at si Argus, masaya silang nagkwentuhan. Nakausap ko pala yung dating administrator ng ampunan. Alam mo ba, sabi niya, si Luna raw ang pinakamasayang bata. Lalo na kapag binibisita ko siya. Pero iba raw yung ningning sa mga mata niya nung nagkita kayong dalawa. Napangiti si Marilyn. Iba rin kasi ang ngiti ng batang ramdamang pagmamahal. Katulad ng ngiti mo ngayon. Bago tuluyang iwan sa likod ang mga pahina ng kanyang lumang buhay, isang balita ang nakarating kay Marilyn tungkol kay Francis. Si Francis umuwi na raw ng probinsya nila. Hindi na natapos ang kolehiyo dahil natanggal ang scholarship. May anak na rin daw pero hiwalay dun sa asawa. Ayun, lulong na sa bisyo. Mahinahong nagsalita si Marilyn. Sana kahit paano, natutunan niya ring harapin ang sarili. Ayoko na ng galit. Sapat na ang sakit. Hindi perpekto si Marilyn. Tulad ng lahat, siya'y nasugatan, nadapa, nagkamali. Pero sa kabila ng lahat ng pait, pinilit niyang lumaban, magmahal muli at magpatawad. Sa buhay, hindi hadlang ang kahapon para sa isang magandang bukas. Ang mahalaga, paano mo tinatahi ang mga punit ng nakaraan para ang mahalaga, paano mo tinatahi ang mga punit ng nakaraan para sa mas matatag na kinabukasan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.